Magandang umaga sa lahat. Ito na naman nagbabalik sa inyong lingkod, ang Ilonggo sa Norway. Ito na nga, samahan niyo akong maglakad papunta sa aking trabaho. Ito yung mga dinadaanan ko. Tingnan niyo yung mga bahay nila, kakaiba. Iba-ibang style. Tapos, itong daanan na to, pag mag-winter siya, punong-puno ng ice. Itong kalsada na to. Kaya bumabaon yung paa mo dyan hanggang sa sakong basa yung sapatos mo pag mag-snow. Kaya sobrang lamig. Ngayon medyo makulimlim, mukhang uulan na naman. Ito yung dinadaanan ko palabas ng bus stop papunta sa aking trabaho. Ayan, tingnan nyo naman, makulimlim yung ulap. At yung mga bahay, maganda. Nandito na nga rin ako sa bus stop para magantay ng bus na parating at para sumakay. Medyo malayo-layo rin do, mga 15 minutes ang biyahe papunta sa city. Tapos maglalakad pa ako. Ayan yung flag ng Norway. Ito na nga at may kasabay pa akong dalawang nanang. Ayan silang dalawa. Sila na yung nagpapara ng bus. Pero huminto pa yung bus dahil sa may pedestrian lane may tumawid. Ganun ka galing ng mga policy rito. Ito na nga tayo, aakit na tayo sa ating bus na malaki. At ako'y magbabayad na. Ito rin yung mga dinadaanan. Tingnan nyo ang linis ng mga kalsada. Wala ka man lang makitang basura. Dahil dito bawat bus stop may basurahan. Ito na nga. Tapos lahat ng madadaanan mo maraming puno. Magagaling sila sa environment. Inaalagaan nila yung mga punong kahoy. At karamihan ng mga bahay rito gawa sa kahoy. Ayan, sa kabilang part pala, nandyan yung mga malalaking hotel, malalaking company. Ayan, tingnan nyo yung mga bahay na yan. Wala kang makikitang gawa sa semento. Karamihan dito kahoy. Kasi dito, pag umabot ng edad na gusto nilang putulin yung kahoy, mayroon na agad silang tinatanim pabalya para makapalit sa puputulin. Ito na nga, tingnan nyo yung roundabout. Ngayong Sabado kasi medyo wala masyadong sasakyan kasi nga wala silang pasok. Ayan siya. Tingnan nyo, ayan yung mga puno. Ang lalaki dyan sa tabi ng kalsada. Mga matitibay na puno yan. Mga hindi kayang tibagin ng mga kung anong ng bagyo. Napakaganda. Napaka-presko. Ayan, sa tabi pa ng lake. Ayan, kaya pag mag-snow, maganda tingnan. Tingnan nyo naman yung mga garden nila sa tabi ng kalsada, mga bulaklak. Ang gaganda. Ayan yung mga bahay. Parang bahay ng mga kalapati, ang gaganda. Ayan. Ayan yung mga eskwelahan nila. Ayan, tingnan nyo. Para ka lang nasa England. Susunod ko na video, iikot ko kayo mismo dun sa city, mismo sa city ng pinagpapasokan ko. Kasi magaganda rin yung mga tanawin dun. May mga ilan-ilan din ako mga sinamang video rito tungkol sa city ng pinapasokan ko. Tignan nyo kung gaano kalinis yan. Lahat yan mga puno. May mga halaman sa may mga kalsada at pinag-aalaga mismo yan. Depende sa season, pinapalitan nila yan minsan. Ayan. Dito na nga ako malapit sa bus stop. Bababa na ako. Ayan. Bubukas ang pintuan at maglalakad ako. Ito na nga, tatawid ako sa pedestrian lane. Pag tumawid ka rito sa pedestrian lane, humihinto yung mga sasakyan. Ganun karespetado yung mga driver. Ayan, nandito na ako sa man-made na lake. Ito yung dinadaanan ko araw-araw pag pumupunta sa trabaho. Tapos may fountain sa gitna. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Dito kung gusto mo mag-relax, dito ka lang muna sa tabi ng lake. Dahil may fountain, tapos maraming mga hayop na lumalangoy tulad ng gansa, bibi,
mga ibon. Tapos yan ang makikita mo. Maganda. Ito na nga, lalakad-lakad na ako papunta sa trabaho ko. Dito dyan maraming mga kalapating lumilipad. Matataas ang lipad, hindi mababa ang lipad. Ito yung bus nila, ang haba. Dalawang klase na ng bus sa atin pag dinugtong. May mga scooter din kung tinatamad ka maglakad. Alam mo naman ang ganda. Kaya sinasabi ko, maraming hayop. Ayan yung mga gansa. Pwede kang umupo dun habang binibigyan mo sila ng pagkain. Sana magustuhan niyo yung lugar na to at magustuhan niyo yung video na to. Ito na nga, nandito na tayo sa city mismo, kung saan dumadaong yung mga cruise ship. Ayan yung old town ng Stavanger. Dito ako sa Stavanger na assign. Ayan, tingnan nyo, maraming mga boat, mga yate. Tapos ayan, may mahabang tulay na dumadaan yung mga sasakyan sa ibabaw, tapos sa ilalim may mga bahay. Tingnan nyo yung mga bahay. Gaganda. Yan, akala mo sa San Francisco, sa Golden Gate. Nahihirapan na ako magtagalog, kaya malapit na tumatapos. Ayan nga, dito ako na dumaan. Tapos may nakita ko maraming tao. Nagmaritis ako. Yun pala, nagwiwilga. Ayan, parang boycott Israel. Ito na nga, habang naglalakad ako rito, may napansin ako sa isang truck. Nagtitinda ng gulay. Mga gulay yan at mga prutas sa dulo. Hindi ko na kinuna ng video ang prutas kasi medyo mapalayo. Dumaan rin pala ako sa Asian store. Ito, kompleto sila. Yung mga pagkaing Pilipinas din pero mahal. Katulad yan, oishi, tempura. Tapos, mayroon din akong nakita dyan na nakakatakam. Ding dong. Tapos ayan, may Maynila, langka. Mga product ng Pilipinas. Bumili ako ng halayang obi, suka. Ayan, may sinamak, mga toyo, pechay, tsaka yung wrapper dahil gagawa ko ng spring roll. So ito na nga, dumipan na ako sa pagod. Nagpa-picture lang muna niya ako dyan sa may barko. Ayan, mahabang barko. Nandito na rin pala yung aking family. Nakuha ko sila nung 8 months pa lang ako dito. Nag-process agad ako kaya na-apply ko sila. Madali lang makuha ang pamilya rito kung skilled worker ka at makapag-apply ka agad ng visa. No? At hanggang dito na lang muna yung aking video. Salamat.